Yan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At nandito po tayong muli sa everyday Facebook Live natin sa Rema Philippines. At 2 weeks na po ang lumipas since tayo po ay nagkaroon ng training. At ilang beses na rin po nating narinig yung mga review, maging yung mga nagrema at mga natutunan ng mga kapastoran po natin. So, balikan ulit po natin ano ba yung mga itinuro nung training po sa bawat isa sa atin. Yan, yung pinaka-verse nga po na itinuro sa atin ni Pastor Boy dito po sa Proverbs 29 verse 18. Ang sabi niya po dito sa Tagalog, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. Ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Sa English nga, ang sabi niya na when there's no vision, the people perish. Pero ang mga sumusunod ay sabi nga ay magiging magagalak o matutuwa. At dito po ang niremind sa atin, ang sabi nga ni Pastor Boy nung nakaraang training, na kapag walang strategy ang mga tao ay nasisira. At sa pag-worker po natin, maging sa paglilingkod po natin, importante na tayo ay merong strategiya. Ang sabi niya dito, ang isang taong matalino ay may strategiya. Bakit nga po ba natin masasabi na matalino yung tao na meron siyang strategy? Kapag kasi meron kang goal sa buhay, nag-iisip ka ano ba yung tamang technique, ano ba yung tamang gawin para makuha mo yung pinaka-goal mo. Naalala ko po nung estudyante pa po ako, nag-try out po kami sa track and field at ilang beses namin iikutin yung isang field po na yon at ang sabi sa amin, ang reminder sa amin, para makatagal ka at mapagtiyagaan mo at matapos mo yung ilang lap na kailangan takbuhin, ang sabi sa amin ng coach po doon, sa una, mag-full speed ka. Pag habang tumatakbo ka, yung pinakamabilis mo, ibigay mo sa una. At kapag nakaramdam ka ng kapaguran, ang sabi niya, medyo mag-slow down ka sa pagtakbo. Hindi kailangan nahihinto ka para ma-regain mo yung paghinga mo. Pero sabi niya, basta habang tumatakbo ka at once na naramdaman mo yung pagod, medyo mag-slow down ka. At kapag na-regain mo na ulit yung paghinga mo, saka ka ulit tumakbo ng mabilis. So, yun po yung reminder sa amin na para ma-endure namin, matapos namin yung lap na yon na kailangan takbuhin, ang sabi nga pong ganun ay mag-slow down ka lang, pero hindi kailangan na uminto ka. At kagaya nga po ng binanggit sa atin ni Pastor Boy, na sa ating pag-worker, hindi kailangan na tayo hihinto. Sabi nga po niya, nung last day po ito, na nagturo po si Pastor Boy, ang sabi niya gano'n, sa ating pag-worker, maaring makakaramdam tayo ng kapaguran. Pero hindi ibig sabihin nito na tayo po ay hihinto na. Inihalin tulad nga po niya ito sa tabernakulo na kung saan may dalawang kagamitan yung may kita po natin. Ito ay yung lamesa at yung lampstand o yung candelabra. At dun sa lamesa ay wala pong nakalaan na upuan. Bakit? Ibig sabihin po nito na hindi ka pwedeng magpahinga. Yes, physically makakaramdam tayo ng kapaguran. Pero hindi po ibig sabihin nito ay titigil na tayo sa paglilingkod. Maaring magutom ka dahil doon po sa tabernakulo, sa ibabaw ng lamesa ay may tinapay na nakalaan. At pwede kang kumain doon. Pero hindi ibig sabihin doon ay titigil ka na o hihinto ka na. At ang sabi nga po doon, may kasamang kandelabra. Dahil sa sobrang kapal nung talukbong po na yun, ay wala kang may kita. At ang tanging magbibigay lang ng tanglaw sa'yo doon sa loob ng tabernakulo ay yung kandelabra na yun. Ang sabi nga po ni Pastor Boy doon, kapag wala yung kandelabra na yun, ay mangangapa-ngapa ka. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Pwede kang madapa. At kaya nga, sa kandelabra na yun, dun ka aasa ng liwanag. Sa ating lahat po, kapag wala ang presensya ng Panginoon, tayo ay mangangapa-ngapa at magiging mali-mali ang desisyon natin. Ang sabi niya dito,
sa loob ng tabernakulo, sabi niya ganun, ay hindi po nakakapasok din ang insekto. Bakit? Dahilan doon sa insenso na sinisindihan po nila, na yung insenso na yon yung nagsisilbing poison sa mga insekto. Kaya anumang insekto hindi makapenetrate po doon sa loob ng tabernakulo. At yung gaya po ng sinabi sa atin ni Pastor Boy, na yung insenso ay sumisimbolo sa panalangin, na kapag ang panalangin ay nawala na po sa atin, kagaya ng mga insekto na yun, ay pwede tayong atakihin. Yung pag-atake ng demonyo sa buhay natin ay mangyayari kapag nawala na yung prayer na yun. At ang sabi po dito, yung insenso na yun ay pinapalayas niya o winawaksi niya, nakakapagpalayo ng insekto. At yung panalangin po natin, kapag punong-puno tayo ng prayer sa buhay natin, kaya din nitong paalisin, palayasin, at waksihin yung bawat atake ng kaaway po sa atin. Kapag punong-puno ka ng prayer, di ka papasukin ng demonyo. Amen po. At sabi niya, ang kandelabrang ito, kapag wala ito, mangangapa ka na sa sobrang dilim, ay maaari kang matumba. At kapag ang liwanag na yon, na walang iba kundi yung presensya ng Panginoon o mismo ang Diyos natin, kapag nawala po na yun, dito na magsisimula na yung magiging decision making natin sa buhay, magiging mapurol na, magiging mali-mali na. Hindi na natin alam yung pwede nating gawin. Kaya nga napakahalaga po na patuloy tayong lumapit sa presensya ng Panginoon. At purihin po ang Lord dahil may mga training, may mga camping at iba't iba pang nilalaan sa atin para kapag dumating yung time na parang pagod ka na, nahihirapan ka na. Ang sabi nga ni Pastor Boy, ay pwede kang, sabi niya gano'n, magbenhin ka. Pakainin mo yung spiritual mo. At ang sabi dito, ang tanging makakapagbigay lang ng lakas sa spiritual natin ay yung lakas ng nagmumula din sa makaspiritual na bagay. Alam niyo po, ang sabi nga dito, alam ng demonyo kung may gusto ka pa sa kanya. Ano pong yung tinutukoy niya dito? Ibig sabihin, naunawaan ng demonyo at alam na alam niya kapag ang puso natin malayo na sa Panginoon. Kapag nasa laman na ng isip natin, ng puso natin, yung nakakaisip na tayo na, ano kaya kung ako'y huminto na sa paglilingkod? O kung halimbawa, ikaw ay nag-worker, nasa isip mo na, what if umuwi na lang ako at magtrabaho? Alam na alam ng demonyo kung ano yung nasa isip natin. Pero ito po ang paalala sa atin na kapag nararanasan na natin itong kapaguran na ito, ay pwede tayong lumapit sa liwanag, sa source ng liwanag, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Sabi niya dito, hindi pwede nalilipas ang kalahating buwan na wala tayong prayer, kundi kailangan magkaroon tayo ng spiritual na lakas. Ito yung time na kung doon sa ibabaw po ng lamesa ay may nakahaing tinapay, doon po sa loob ng tabernakulo, ang tinapay na pwede natin kainin spiritually ay yung pakainin natin yung ating sarili ng salita ng Diyos. Punuin natin yung sarili natin ng presensya ng Panginoon. Kaya nga, minsan, makikinig tayo ng Benny Hinn, ng Kenneth Hagin, para muli mapalakas tayo yung ating spiritual na kalagayan. Kasi kapag nanatili na tayo po'y nanghina, mawawalan na po sa atin yung joy sa paglilingkod. Ang isang example nga po dito ni Pastor Boy, yung mga matatanda. Kagaya po dito, meron kaming mga nasusolwinan po na matatanda na. Sobrang sisipag po nila, ang aga-aga nilang babangon po. May kapitbahay kami dito, napakasipag niya, tapos gabi na siya uuwi. At kapag hindi siya nakakatrabaho, mas manghihina siya. At ito nga po, kapag tayo bilang lingkod ng Panginoon, bilang manggagawa ng Diyos, kapag nalayo tayo sa ministry, unti-unti ang spiritual natin ay manghihina na. Amen po. At muli, andito po yung paalala sa atin sa mga trainings natin, maging sa mga nagdaang review ng ating mga kapastoran, kung gaano kahalaga na tayo ay patuloy na kumonekta sa Diyos
kung gaano kahalaga yung pananalangin natin. At sabi niya dito, kapag napapagod ka, kumain ka spiritually. Spiritual pa rin ang makakapagbigay sa'yo ng spiritual na kalakasan. Kapag ang spirito mo napagod na, sabi nito, apektado kahit po yung isip natin. Pansinin niyo po, no, kapag halimbawa may time na hindi ka nakapanalangin or sabihin natin yung nakagawian mong lagi-lagi ka nagpe-pray 3 hours a day or higit pa man kung ano pa mo. Mararamdaman nyo po na mararamdaman natin kung minsan kapag yung spiritual natin nagiging mainitin ng ulo na para bang ang dali mo magsungit o kaya naman para bang stress ka na parang hindi natin makita ano na yung solusyon doon sa iniisip natin. Kaya nga kapag dumating na itong bagay na to, yung panghihina na ito, sabi niya kapag mahina ng spirito mo, kailangan mo pa rin ng spiritual na kalakasan. Amen? Sabi niya, alam ng demonyo kung kaya kanyang ihandusay dahil pinapagplanuhan kanya. Kaya nga, ang reminder po sa ating lahat dito, watch and pray. Na habang naglilingkod tayo, hindi pwede yung ating pagbabantay ay yung gwardiya natin, paggugwardiya natin sa sarili natin ay nakababa, kundi nag-aabang tayo, habang nag-aabang ka, nandun yung pagtitingin mo kung teka, yung kaaway ba na to, maatake na ba siya? At habang nagbabantay ka, ikaw ay full guard. Bakit? Dahil alam mo na kapag umatake na ang kaaway, dahil lang sa punong-puno ka ng panalangin, ay kaya natin na mapagtagumpayan yung gawa ng kaaway. Amen? At ito nga po, sa training na to, salamat sa Lord. Kasi tayo ay ni-recharge ng Panginoon na ang ganda nga po kasi pagpasok ng taon, meron ng training na nakalaan sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng iba, kahit nanonood sila sa mga live, ang presensya ng Lord ay nararanasan. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi siya pumapalya na iparanas at tayo ay palakasin niya. Amen po. At naalala ko po dati, bago po ako magtapos, may isang kwento na merong isang pastor. At itong pastor na ito, alam niyo po, nakamasid sa kanya yung 2 demonyo. Itong 2 demonyo na to ay nagpaplano sila na pabagsakin itong pastor na to. Sabi nung isang demonyo, uy pare, sabi niya, nakikita mo ba yung pastor na yan? Mamayang gabi, atakihin natin yan, pabagsakin natin yan. Sigurado, matatalo yan. Ngayon, alam niyo po, sabi nung itong demonyong kausap niya, ay naku, hindi natin kaya yan si pastor. Ngayon, sabi po nung isang demonyo, bakit mo naman nasabi? Kasi yung pastor na yan, punong-puno ng panalangin. Sigurado tayo na kapag nag-pray yan, mapapalayas lang tayo niyan. At alam niyo po, sabi nung demonyo, paano yan? Paano gagawin natin? Paano natin siya mapapabagsak? Alam niyo po, itong pastor na to, dahil sa sobrang sensitive niya sa prayer, naramdaman niya na may kumikilos na demonyo na pinagpaplanuhan siya. At agad na nag-rebuke yung pastor na ito na sabi niya, anumang pagkilos, anumang plano ng kaaway, anumang atake ay hindi ko pinapaintulutan sa pangalan ni Jesus. At habang nagre-rebuke po itong pastor na to, itong 2 demonyo na ito, alam niyo po unti-unti, sabi na ganyan, sabi sa iyo palalayasin lang tayo ng pastor na yan, hindi natin kaya yan kasi punong-puno siya ng panalangin. At ito po, nire-remind tayo na ganun po kahalaga na manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Hingin natin yung lakas mula sa liwanag at ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Yan, so nawa po tayo na encourage na palakas. So bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin pong muli. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, salamat o Diyos sa mga bagay na patuloy mong pinapaalala sa amin. Sa mga training na nagdaan, maging sa bawat mga kapastoran na kanilang mga review at mga nagrema sa kanila ay magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang presensya mo ang patuloy na lapitan namin, Panginoon, na magbabad kami doon sa presensya mo at sa salita mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw ang patuloy na pumupuno sa amin. Hayaan mo,
Panginoon, na sa buhay ng bawat isa ng mga nanonood at nakikinig, ay palakasin mo, Panginoon, sa pamamagitan lamang ng Espiritu mo na nanahan sa amin. Salamat nga po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So muli po, patuloy natin subaybayan ang ating mga daily Facebook Live. Patuloy tayong mantabay para patuloy tayong mapalakas at mapaalalahanan. So muli po, God bless you po at ingat po tayo.